Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ay, hello, ayan. Good evening po sa inyo lahat na nakaantabi ngayon sa ating programa sa Punto por Punto. At ngayong gabi po, meron pong mangyayaring one-on-one talakayan sa pagitan ko at saka ni Blessy Balansag ng Seventh Adventist. Ando na sila ngayon sa Zoom at ako ay nasa Zoom na. Hindi kami maglalabas ng link ngayong gabi. Yun po ay dahil sa stricto po sila sa kanilang Zoom link. Ayaw po nila na maraming pumapasok. So, exclusive lang po yun nasa Zoom. Kung maaari po, dyan na lang muna kayo sa manood sa YouTube tsaka sa Facebook, no? At ngayon, papasukin na natin. Wait lang ha, ayusin ko muna itong ano nila ha, itong kanilang view nila. Dahil kailangan ko munang i-fit yung screen ko sa sa kanila, no? Okay, ganyan. So, i-fit natin to. Yan. Okay. So, yan. At pasukin na po natin ang kanilang programa. Okay? So, pero bago muna yan, opening prayer muna tayo. Huwag tayo makakalimot sa ating opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, ito na. Pasukin na natin. Ay, yan yata si Brother Jando. Kanina ko pa nakita ng nandiyan. Yes, hello, good evening. Yan na. Labo lang yung mata ko, bro. Teka. Ay, ako, kanina ko pa nakita eh. Kasi apat na mata ko eh. Ay, ngayon lang uli ako nag-appear sa pag-aralan natin ha. Gawa ng debate nyo. Kahit na lugmok pa yung ating puso. Parang medyo ano pa. Si kapatid na Roland. Yes, good evening mga kapatid. Good evening sa ating lahat. Good evening po. ay, eto na pala. Pag-usapan na pala natin yung rules. Alas 8 na. At teka. I-send ko na lang. Brother Jando, di ba naalala mo yung parang rules natin noong nakaraan? Yun lang din yung rules natin no? Si Brother Roland. Yung rules na yun, okay na yun. Si Brother Roland ang gagawa ng rules dahil siya yung moderator. Teka, ha? May rules na ba kayo? Napagkasunduan namin, Brother Roland, na yung rules, Yung dati. yun yung nakaraan namin, renovate lang. Sandali. Yun na lang kung may kayong konti pa. Oo. Teka. May gusto kayong bagong konti. Isa lang ang moderator, Brother Jando? Dalawa daw. O sige, okay lang dalawa. Hindi, wala namang problema sa akin kung hindi na. Alam ko namang objective naman at hindi bias yung moderator. Okay lang ako, manunood na lang. Bawal yung first time na appearance tas hindi Richard. Mas maganda kung mas maganda dalawa. Okay.
Ayan. Sige. Saka dapat yung kapartner Kuya Richard ng ng moderator sa kabila, dapat gwapo din eh. Kaya sige. Brother, tanong ko lang, yung dati ba ninyong tema, yung sa Daniel 7:25 ba yun? Oo. Okay, so nakita ko na yung rules dati. Okay. Tali pala to, no? August 8. Tama. Oo. So pareho sila may itatayo at pareho silang may ibubuwal. Unang tindig mula sa SDA. Affirmative ngayon. Yan yung una. Si Jando. Okay, so kabaliktaran ito. Unang tindig mula sa CFD. Brother Roland, wait lang. Yes, bro. Ang mangyayari ngayon, hindi comparative. Dati kasi comparative dati. Ngayon, Both sides titindig at both sides negative. So dito, isang tindigan lang to. Isang topic lang. Affirmative lang. Affirmative, negative lang. Affirmative lang. So purely negative ang SDA. No, kasi true charge man yung topic natin. So mag-affirmative dito si Brother Jando. So 20 minutes pa rin yung constructive presentation natin, Brother Jando, no? So unang tindig coming from Team Maria CFD, 20 minutes presentation. Pagkatapos ng unang pagsasalita, magko-cross examination na ito, no? Okay, so ganito na lang, bro. Ilang oras ang na lang, kasi halos pareho lang man to ng Ganito na lang, bro. Yung sa puro kamatuuran na lang ang gagamitin natin kasi ito kasing August 8 debate ninyo is comparative ito eh. No? Ito yung ito yung sa puro kamaturan kasi mostly ito yung ginagamit. Sige daw, pakinggan. Rule number 1, focus lang tayo sa tema, hindi na tayo liliko sa ibang issue. So true charge lang tayo. Affirmative dito si Brother Jando, negative ang sa SDA. Second rule, igagalang ang moderator. Number 3, ang tanong at sagot hindi lalagpas ng 1 minuto. Okay? So ang tanong, so meron tayong 1 minute ako magawa ng katanungan kasama katanungan. Premise niya, lahat na 'yon. So lahat na 'yan. Tapos number 4, ang sagot na categorical ay sasagutin mo na ng categorical. If answerable by yes or no, o or hindi, kailangan sagutin mo na ang categorical. Then i-apply natin ang rule number 3 na meron siyang 1 minute explanation. Okay? Okay, so number 5, walang atake personal, no? Iwasan ang mga fallacy at saka style sa paggawa ng mga fallacious question and answer. Number 6, pwede tayo maka-video both side or record both side. Number 7, excuse me. Number 7, ang video or record ay hindi dapat i-edit natin na maging walang katuturan or maging bias. hindi na maging pagdating sa social media, pagdating sa meron ng edition na naging katatawan, nawala na yung religious essence nito, no? So kung ano yung recording natin, yun na yun. Buong buo talaga, no? Wala nang edit. Yan, tama. Ganda yan. So number 8, kahit anong version ng Biblia ay tatanggapin natin. So standard na mga version. So pwede purely Old, pwede purely New Testament, no? Pagtatanggapin, pero kapag duda ang isa sa mga debater sa ginagamit niyang Biblia, ay pwede itong i-qualify or tignan, no? Kung ang ginagamit is legit ba talaga. Number 9, kapag sinabi ng moderator na kailangan sagutin ang katanungan, kailangan itong sagutin. So kapag nag-objection pa rin na sinabi na ng moderator na kailangan sagutin, so sagutin talaga ito. Magbibigay ng 3 warning, no? Pag sinabi ng moderator na kailangan sagutin talaga, no? Pero pag ayaw sagutin, so magwa-warning tayo, magbigay tayo ng 3 warnings nito. So i-declare natin na hindi sinagot ang
tanong. Okay? Tanong, okay. Ang number 10 natin, kasi itong yung rule number 9, effective lang ito kapag pasok tayo sa rule number 10. Lahat ng katanungan ay dapat nasa tema. Okay? So, ibig sabihin na pamahayag mo man yan o wala, nakalimutan mo man o wala, as long as yung ginawa niyang tanong pasok sa tema, kasi 20 minutes lang yung ano natin, no? Kulang talaga yan. So, yung kahit hindi mo yan napamahayag, basta as long as yung katanungan ay nasa tema, ay kailangan talagang sagutin yan. So, i-apply natin ang rule number 9. Pero kapag out of topic naman, out of topic, so maaring mag-objection ang tinatanong na out of topic, no? So, pwede niyang sagutin kahit out of topic, pwede din hindi. So, free, meron pa rin siyang optional pa rin 'yon. May leeway siyang sagutin o hindi. Yes, basta so kung sagutin niya na kahit out of topic, so meron pa rin siyang karapatan. Pero kapag mag-objection siya kasi out of topic, so talagang ipa-reconstruct natin yung katanungan. All right. Okay, yung rule number 11, last ito, lahat ng references, lahat ng standard references ay tatanggapin. But subject for review. So, pag sinabi natin standard references, yung mga references talaga na walang kinikilingan, walang walang correct. Yung walang bias. Yung walang bias. So, lahat talaga ginagamit both side, no? Universal references. So, pwede tayong gumamit ng mga standard references yung non-standard pero as proof lang, pero pag yung talaga natin standard references, yun talaga ang natin kasi yung humina ang kapatid. Sino ba at tayo o I think yung rules naman natin according to Bible and standard references. Tama ba ako, Bro Jando? Brother Roland. Yes, bro. Yung recently, meron doon ng robot sa akin siguro. For clarification, yung number 1 doon, pinahintulutan ang kahit anong tanong. Pasok na yon. Itong teka. Bawal ang tanong na hindi naman paniniwala ng tinatanong. Tama? Oo, pero yung natin, yung mahirap kasi yan, bro, kasi minsan kasi tricky. Oo, tricky kasi yan. So, justify mo pa yan eh. So, dapat talaga tanggapin natin yung tanong para wala tayong problema. Basta as long as nasa tema tayo. Okay. No? Yung isa, Brother Roland, yung bawal ang tanong na letra por letra o word for word. So kayo, okay lang yan. Pwede natin yan i-rule number 12. No? Okay, so Brother Jando na suggest niyan eh. Oo, siya nag-suggest. Ewan ko kung okay pa rin sa suggestion niya. Bro Jando. Yes. Rule number 12, bawal ang bawal ang tanong letra for letra or word for word. Ang sagot. Yes, bro. Simula noon bawal, hanggang ngayon hindi ako naniningil ng letra por letra. Bawal ang tanong kung ang hinihingi ay word for word or letra por letra. Good. Okay. Tapos yung sumunod, Brother Roland, meron pa doong hindi pinapahintulutan ang showdown. Okay, challenge question. Sandali ha. Bawal ang tanong kung ang hinihingi ay word for word. Hindi pinapahintulutan. Or showdown. Parang okay. So, para sa yan, bro? Yung showdown, bro, ang tawag dyan is challenge question. Challenge question. Okay. Oo. Iwasan ang challenge question. Or bawal, iwasan or bawal? Bro, bawal na para hindi bawal na lang talaga para okay, no challenge question is allowed ha. Opo, okay. No, sa ganda na yan. No challenge question is allowed. Okay. No challenge question is allowed. Okay. Ayos yan. Okay. May isa pa, Brother Roland. Sabi dito, kung hindi kontento ang nagtatanong sa sagot ng tinatanong, kailangan liwanagin ng moderator ang tanong sa tinatanong upang masagot ito. Parang moderator ang magka-clarify ng tanong.
Oh, total, dalawa man kami. Oh, may music, may music. Babantay Wait lang kami lang. dito. May music. Sino nagkaroon ng music? Copyright tayo niyan. Sige, Ganito yan. tutulong yung moderator mag-clarify, ganon. Hello, Oh, hello, ganito may yan, music. bro. No, as long as walang objection, Wait lang ha. Dahil may music eh. Bro, may music bro. Makapiright tayo niyan bro. May narinig akong music. Hindi, hindi kayo ipapaka-copyright niyan. Wala naman tayo. medyo... Walang magana kasi sa amin yan. Wala pa tayong music. Baka meron pong naka-zoom na nag-music. Hindi, tanggalin na lang yung music bro. Na ano yung Kasi pag-aralan? online tayo. Mahirap na. Baka makapiright tayo niyan. Wala po naka-play na music dito sa studio. Baka dyan sa mga naka... May naririnig ako. Oo, ako rin. Nasaan kaya? Ako rin. May music. Pinatay ko muna yung ano ko dito. Yung desktop audio ko dahil may music ako naririnig. Anong tugtog yun? Ayun na. Pag-aralan natin. Yung babae Okay, kay okay. Johnson. Pag-aralan natin. Bro, yung Wala last na, ano bro? wala na. Ano yung last na concern natin? Hindi man tayo makapiright pag... Yung ibabalik sa moderator yung question for clarification para masagot ng kabilang panig. Ibig sabihin kapag hindi ka kontento sa kanyang sagot, Nakalagay dun sa parang halimbawa kung hindi niya naunawaan yung tanong. okay. Clarification. So, ganito na lang bro, no? Ganito na lang kasi online man tayo. Mag-objection na lang kung hindi talaga natin hindi talaga narinig or hindi na klaro. Then i-time post natin 'yan for that concern lang. Then resume na naman tayo. Oo. Kasi pag kunwari, objection brother, hindi ko nakuha yung last note niya. So, pwede natin i-time post 'yan basta yung sagot niya is doon lang. No? Kunwari, meron 1 minute rule man tayo. So, meron ka pang, yung sagot mo is 30 seconds lang. Then within 30 seconds or 40 seconds, hindi mo nakuha yung last note. So, total, meron pa man siyang time. So, ipa-continue natin or tapusin talaga ang 1 minute for that matter. Okay. Okay? Sige. So yung nadagdag lang natin brother, rule number 12, bawal ang tanong kung ang hinihingi ay letra por letra or word for word. Number 13, no challenge question is allowed. Okay. Yun lang yung natin. Yun na. Nadagdag natin. Brother, ano nga yung full name natin, brother? Ako? Yes, ikaw rin bro, Richard. Richard Thompson, yun lang. Yun ang sa atin Basta Richard Thompson. Brother Bresi Balansag. Balansag. Brother Bresi. Yan ka na. Bresi, okay. Balansag. Okay. Sige. Maglagay din kayo ako dito para sabay tayo. Okay. Brother Ervin, ay magano daw? Hindi ko alam add na lang kita sa chat box ni Shula. I-accept na lang nila. Ilalagay na tayo Nakaano na nga, marami bakit walang sound? Naka-live. Ano ba to? Meron ba tayong mag-timer display ba tayo, Bro Bresi, Bro Richard, or ano na lang natin dito kasi Pwede din po. Zoom na po. Pwede. Timer dapat. Yung mga nasa Zoom, yung moderator, makikita mo nandyan sa Zoom yung time. Okay, tayo dito kita natin. Kaya pare-pareho tayo pwedeng mag-time, lalo na din sa sa question answer. Tulungan na lang tayo. So, ang ganito kasi yan bro, ang lang natin is yung kunwari sa 20 minutes time display tayo. Then nga pala yung cross examination natin, ilang minuto pala? 10 minutes. 10 minutes. Tapos 20 minutes din yung negative stand. Then yung rebuttal natin ilang minuto, 10 minutes din. 15 po yata yun. 15. Okay, 15. Sige, 15 minutes then another cross examination after rebuttal for 10 minutes. Apo. Then yung final stand natin, mauuna ang negative
coming from SDA, 10 minutes pa rin, then followed by Brother Jando. Okay? Alright. Maliwanag, Okay. ha? Mhm. Okay. Ayan na. Bro Jando, Yes, bro. okay, yung tema mo, patutunayan mo na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church Yes, bro. Yun ang tutunayan ko, yung Roman Catholic Church. ay ano yan, itinatag ni Cristo or true or ano? True Ano Church. yan? True Church, syempre. True Tanatag ni Church Cristo lang. dahil True Church. lang. Actually, Brother Roland, ang Yes. napag-usapan ay Roman Catholic Church. Okay, Roman Catholic Church is the true church of Christ. Bali, statement siya, True Church, the True Church, Roman Catholic Church. Yun nga. Statement siya. Founded by Christ or True Church, pareho lang yun. Okay. Sige. Tingnan natin sa papatunay. Kasi kung ano yung napagkasunduan. Maganda yung specific. Klaruhin ko lang ha. Roman Catholic Church, the true church founded by Christ, Bro Jando. Hindi po. Nakalagay po sa aming poster. Yun na nga. True the True Church Church, or founded by Roman Christ, Catholic pareho lang Church. yun. Brother Roland, True Church Yes, or yes, founded by Christ, pareho lang yun. Kasi pag Okay, sinabing True Church, syempre, founded by Christ. Kaya, Okay. Roman Catholic Church or One Holy Catholic Apostolic Church, pareho lang yun. True Church, founded by Christ, pareho lang yun. Ano na kayo, Bressy? Habang ano, So, ayun. Sandali ha, the true church. Wala sanang playing with Catholic words. Church. Yan, Wala sanang Agreement yan doon, go yan. wala sanang playing with words. Iisa lang naman ang kahulugan nun eh. Roman Okay. Catholic Church, True Church. Or One Holy Catholic Church, Apostolic Church, True Church. Yun. Kung ano yung napagkasunduan, doon na lang. Yun na nga. Yun nga. Okay, Roman Catholic Church, the true church of Christ. The true church founded by Christ. Ang nakasulat po ay True Church, Roman Catholic Church. Yun na nga. Yun na nga. True Church founded by Christ. Yun na nga, bro. Yun Okay, yung okay. napagkasunduan. Pag May sinabi poster pa kasing nga True po. Church, Okay, sige. founded by Christ yan. sige. Okay. Sandali ha. Ano ba, magkakasundo na ba kayo dyan, Bressy? Yung kahulugan kasi niyan, true church, pag sinabing true church, yung claim ni Brother Jando is the Roman Catholic Church. Is the true church. Then, So parang matik na yun. kasi pag true Matik. church kasi, kailangan founded by Christ. So, Yes. depende na yan. Basta yung topic natin ngayon is true church. So, yung affirmative naman is Brother Jando. Ano na talaga yan? Ibig sabihin yan, Paano niya palalabasin? yung simbahan, paano niya palalabasin or yung simbahang Santa Iglesia Katolika Romana ay yun ang totoong simbahan na tinatag ni Cristo. Yan yung Okay. yung ano natin. Okay. Sa akin, no problem ako doon. Okay, so Sige na, proceed na Bressy. tayo. Ready? Start na tayo. Late na. Marami na naghihintay. Ang dami ng ano. Okay, so Alright. Magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating programa, sa ating religious debate ngayong gabi sa lahat ng nanonood sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa lahat ng mga kaibigan natin. So huwag niyo kalimutan na i-share ito at saka i-mention yung mga friend natin para maraming makikinig. No? Bago ang lahat, tayo muna ay magdadasal. Brother Richard, baka meron kayong hinahandang dasal dyan kasi sa inyo itong programa. Okay, let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli kayo nagpapasalamat sa binigay na panahon at pagkakataon. At muli ay mag-uusap ang inyong dalawang anak patungkol sa katotohanan na kanilang nais ipahayag. Naway maghari ang katotohanan na gagaling sa inyo. Bigyan ng malinaw na kaisipan ang mga minamahal kong kapatid nito at ganoon din po ng kapakumbabaan. Yes. Maging pagpapala ito sa mga manunood. Ang pagpapakumbaba ang siyang maghari sa bawat isa. Sa pangalan po lahat na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan. Okay, maraming salamat kapatid na Richard. So magandang gabi. Ito pa lang yung lingkod ngayong gabi. Dalawa kami magmo-moderator ngayon. Ako, Brother Roland Pards, at saka si Brother Richard, no?
dalawa kaming magmo-moderator. Yung rule namin ngayon is magpapagitna lang kami at saka yung ngipin namin ngayon is yung napag-usapan nilang mga tawag dito rules and regulation sa kanilang talakayan ngayong gabi. So bago tayo magsimula, pakilala muna tayo both side. Brother Jando, una kang magpakilala at sabihin mo kung ano ang itatayo mong tema ngayon. Yes, ako po si Jando Alabado ng Iglesia Katolika Apostolika Romana at saka main host ng Punto por Punto. Ang topic kong natitindigan is ang Roman Catholic Church, the true church. Founded by Christ, syempre pareho yun. Kasama yun, no? True church, yun. Yun po ang paksa ko ngayon. Okay, so maraming salamat Brother Jando. So Brother Bressy, go ahead po. Isang mapagpala po uling araw sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang pag-aralan natin at ganon din ang kapitulo, bersikulo. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat nandyan ho kayo. Sama-sama niyo po kaming ipanalangin at sa akin pong gagawin pong stand ngayon po sa mga oras na ito, ako naman po ay negative side. Ibig sabihin kung anong itatayo ng atin pong kasama ng ating kaibigan na Roman Catholic defender ay yun naman po ay aking papabulaanan sa pamamagitan ng Biblia at mga referensya. Okay, so maraming salamat kapatid na Bressy. So for the information of all, yung bago lang na basahin muna natin yung napag-usapan nilang rules and regulation. So rule number 1, focus lang sila sa tema. Yung tema nga didebatehan nila ngayon is true church, no? Roman Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Diyan lang yung talakayan natin, cross-examination at rebuttal. Okay, rule number 2, igagalang ang mga moderator kasi dalawa kami ngayon. Rule number 3, ang lahat ng tanong at sagot ay hindi lalagpas ng 1 minuto. Kasama na dyan yung premise, then yung question talaga, no? Rule number 4 is categorical question should be answered first categorically. Kung kailangan sagutin ng oo or hindi, unahin muna ang categorical bago magbigay ng 1-minute explanation. Number 5, walang atake personal dahil ito ay religious debate, no? Iwasan natin yung mga fallacious question and fallacious answer. Number 6, pwede tayong maka-video or record, no? Both side, Roman Catholic Church and SDA Church. Rule number 7, yung video record natin, huwag nating gawing katatawanan or i-edit natin na maging walang katuturan. Maging pag-re-upload natin, mawala na yung religious essence nito. So huwag kalimutan, religious dialogue ito. Rule number 8, kahit anong version ng Biblia ay tatanggapin natin. Pwede Old, pwede New Testament lang, pero subject for review. Kapag duda ang both side sa kanilang ginamit na Biblia, ay pwede itong i-check or hilingin kung anong version ito or kung tingnan natin ang kung legit ba ito na Biblia. Rule number 9, kapag sinabi ng moderator na sagutin ang tanong, kailangan sagutin ang tanong. Magbibigay ng 3 warnings ang moderator kapag hindi sinagot ang tanong kung pinasasagot na ito ng mga moderator. Rule number 10, effective lang ang rule number 9 kung i-follow natin ang rule number 10. Lahat ng katanungan ay dapat naaayon sa tema. Ibig sabihin, napamahayag mo man yan o hindi, nakalimutan mo man yan o wala, as long as yung tanong ay pasok sa true church, kailangan i-apply natin ang rule number 9. Number 11, lahat ng standard references. Standard references, ibig sabihin, yung referensya na walang bias. Tinatanggap ng lahat ng mga tao or organization. Yun lang ang mga tinatanggap natin na standard references. No? Pero kapag duda ang both side sa references na binigay, kailangan itong ipakita or i-check ng kabilang panig. Rule number 12, bawat tanong kung ang hinihingi ay bawal ang tanong kung ang hinihingi ay word for word or letra for letra. Rule number 11, no challenge question is allowed. So iwasan natin ang challenge question. Ibig sabihin, kapag nabasa ko, talo ka na. Yun ang mga example ng challenge question. Okay, so 20 minutes yung standard, yung constructive presentation natin. Una magbigay ng presentation si Brother Jando ng Roman Catholic Church. Tapos magbibigay ng
negative cross-examination si Brother Bressy ng SDA Church. Then titindig ng negative stand si Brother Bressy for another 20 minutes. Then 10 minutes ang cross-examination ni Brother Jando, affirmative to negative. Then magbibigay ng rebuttal, 15 minutes si Brother Jando. Then cross-examination ulit for 10 minutes ng SDA Church by Brother Bressy. Then another 15 minutes ang negative rebuttal. Then another 10 minutes ang counter cross-examination from affirmative to negative. For final stand natin or conclusion, unang magbibigay ng 10 minutes si Brother Bressy ng SDA Church, and last yung affirmative natin, Brother Jando. Oscar Kilo ba tayo mga debaters? Yes. Very good. Oscar Kilo ba, Brother Jando? Yes, anong score kilo? Bahala na, yun na yun. Okay. Okay ba tayo, Brother Jando, sa binasa nating rules and time of debate natin? May bumabalik-balik na audio. Okay, so walang okay tayo, Brother Jando, tanggap natin yung rules. Yes bro. Okay, so nag-yes na yung bawat panig. Wait lang bro, mukhang may naka-loudspeaker bro. Mukhang may naka-loudspeaker na bumabalik yung ating mga boses. Yes, narinig ko rin, no? Pa-mute na lang lahat yung mga nasa Zoom natin, except lang sa mga debaters natin. Mukhang kay Richard Thompson galing yung second voice. Pakihipos muna sa mga asong yan. Baka wala pang hapunan ang mga Ayan. Ayun. Naririnig na ba? In-unmute ko sa akin. Okay. So timer natin 20 minutes, ready na. May ano ba tayo? May yung timer natin, mapakita ba natin? Nasa Zoom yan eh. Oo. Kasi kung wala, magta-time ako dito. 20 minutes. Meron kaming dito, timer. Oo. Warning siguro ako pagka 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Okay. Taunan Sige bro. Okay, so Brother Jando Alabado, ready ka na sa yung 20 minutes? Yes bro, ready na ako. Kapag magsasalita ka na, magtatakbo na ang iyong oras. Go ahead, Brother Jando. Okay, thank you po sa inyong lahat na nakaantabay ngayon sa ating programa. Live po tayo napapanood sa bawat live nandito ngayon sa Zoom. Maraming nagla-live ngayon sa Zoom, so live po tayo napapanood sa bawat channel. So ngayong gabi, tatalakayin ko po yung patungkol po doon sa ang Katoliko ay ang tunay na iglesia. Okay? Ito po. So, simulan ko na po ang aking presentation. Nariyan po. Ayan. Bakit tunay na iglesia ang Iglesia Katolika Romana? Bakit tunay na iglesia? Isa lamang ang dahilan kung bakit tunay ang iglesia. Dahil si Jesus Christ, ang founder nito, ayon sa mga ebidensya. Pag sinabing ebidensya, proven yan, bawat anggulo, proven yan. No? Siya ang founder. Sabi nga ni Father Darwin, isa lang ang dahilan kung bakit naging tunay ang iglesia. It should be founded by Jesus Christ. Kapag may nagsilitawan ng mga iglesia na hindi si Jesus Christ ang founder, ibig sabihin, hanggang claim lang, si Jesus ang founder namin, pero pag ni-search mo, hindi naman pala. Hindi yun. Peke yun. Tawag doon sulpot. No, peke. Ngayon, paano naman nangyari na si Jesus Christ ang founder nito? Una, yung iglesia, malakas na naman ang background. By Jesus Christ. May malakas na background. Kapag may nagsilitawan ng mga iglesia na hindi si Jesus wait Christ lang, ang founder, timer. isabihin, hanggang claim lang. Si Time Jesus pause ang muna founder, tayo, time pause muna tayo. Hindi naman pala. May nag-iwas. Ngayon, Meron pa rin. bawas na lang siguro sa Zoom kung hindi naman makakatulong. Moderator Okay. lang, tapos one. Okay. Okay, so
Continue na ako? So, Brother Richard, anong oras dyan? 18:25. 18 minutes and 27 seconds. Okay. Bro Jando, mag-resume ang time kapag ikaw ay nagsasalita. Go ahead. Okay, tuloy ako. So, unang reason is ang nagtatag si Jesus Christ ng iglesia sa Jerusalem noong unang siglo. Ito mga ebidensya ito, ano? At bukod tanging ang Katoliko lamang ang merong record na itinatag noong unang siglo. Sa dami ba namang mga Christian church ngayon na nagkiklaim na sila daw yung tunay, pero bukod tangi lamang na ang Katoliko ang may record na itinatag noong unang siglo. Unang ebidensya. Ito ay galing to doon sa kay Paul Alima. Nakalimutan ko lang kung anong page ito. Ito ay galing sa Britannica Encyclopedia. Nagamit din ito doon sa debate ni Eli Soriano at saka Froilan Gaza. Sabi dito, Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed, doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. Ang Katoliko lang ang siyang makakapag-trace sa kanyang history back to the time of the apostles noong first century AD. Ikalawang ebidensya, ito ay galing sa Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79. Ito naman ay nahiram ko naman tong kopya na ito galing kay Brother Edgar Logan. Sabi dito, Catholic, a member of a Christian church tracing its history back to the apostles. A member of the Roman Catholic Church. Yan, no? So, yan ebidensya na ang Catholic, Roman Catholic, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, iisang iglesia lang yan. Next, ikatlong ebidensya. Yan sa Young Student Learning Encyclopedia sa page 2684. Sabi naman dito, Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So 1,000 years pagkatapos na matay si Kristo, lahat ng Kristiyano membro lamang sa iisang grupo. At iyon ay ang Iglesia Katolika. Pangalawa, ang iglesyang tinayo ni Kristo ay pinamamahalaan ng mga obispo. Ayon sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Walang makakatutol na iglesyang ito ay ang iglesyang tinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iglesyang tinayo ni Kristo sa Jerusalem noong unang siglo, nakarating sa Antioquia. Sabi sa Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nasipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. At dagdag kaalaman, ang nagbigay ng pangalang Kristiyano ay ang second bishop of Antioch na si Bishop Evodius. No? Isa sa 72 disciples of Jesus Christ na nasa Lucas 10. Next, number 4. I-check natin ang list of bishops of Antioch to prove na yun nga ang iglesia tinayo ni Kristo. Ang first bishop of Antioch, si Apostol Pedro. Ang ipangalawa, si Evodius. Siya yung nagbigay ng pangalang Kristiyano. Pangatlo, si Ignatius. Ito si Ignatius naman, disipulo naman to ni Apostol Juan. Ano? Si Bishop Ignatius of Antioch, ikatlong Bishop of Antioch. Ang Katoliko, number 7. Ba't bigla naging number 7 to? Wala yung number 6 ko. Okay lang. Si Bishop Ignatius ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Yun ay nasa Wikipedia dati, natanggal na pero may kopya pa rin ako nung naturang Wikipedia. Siya ang nag-imbento ng pangalang Katoliko.
Number 7, ang Katoliko ang dumating sa Pilipinas noong 1521. Ayon dito sa World History by O'Brien, the Philippine Islands were visited by Magellan, who was killed there in 1521 and were annexed to Spain in 1542. Spanish settlers in the Philippines sailed from Mexico. Manila was founded in 1571 and the islands became part of the New Spain. The natives were firmly converted to Christianity and remain Catholic today. Oh. Ikawalo, ayun pala. Oh. Yun to. Number 9, ang Catholic Church ay ang Roman Catholic Church. O, yung Katoliko pumasok sa Pilipinas noong 1521, yun ang Roman Catholic Church. Based naman dito sa Philippine History ni Gregorio Zaide at saka ni Sonia Zaide sa page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Tandaan natin ha, na itong Roman Catholic dito, 1521 ito eh. Pero yung name Roman Catholic, ipinopose lang yun noong 1870. But it was rejected. Proven na itong pumasok na Catholic Church noong 1521 at ang Roman Catholic Church, iisang iglesia lang to. Hindi magkaiba to. Iisang iglesia lang to. Ayon pa sa next na prove natin na ang Catholic Church ay ang Roman Catholic Church, yung Grolier Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Ito yung kadalasan ginagamit ng mga CFD. No? Catholic Church, universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya nga true church kasi founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. So ito ay preba na ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church ay iisang iglesia lang. Meron kasi nasasabi kasi na magkaibang iglesia daw yan. No, pati babasahin ng mga Seventh-day Adventist ay sinasabi rin na iisang iglesia lang ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church. Ito yung nasa kanilang Alpha and Omega Volume 8, page 302. Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Pero nakapagtataka, ang dami mga SDA evangelists ngayon nagsasabi, iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church. Ito pa, The Ministry Magazine. Ito, babasa yung SDA naman ito. Volume 1, number 12, December 1928, page 29. Ito, The Apostolic Christian Church, Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostles. So, ang topic dito, yung itinayo ng Panginoong Jesucristo at ang mga apostol. May karugtong sila sa number 2. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Yan. Tapos sa baba naman, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. So yung ancient Catholic na established by Christ became the Roman Catholic Imperial State Church. 10 minutes left. Ha? So, ito ay babasahin SDA. Hindi ito, ito ay sa General Conference pa. Siya, yung ano dito. Sino nakalimutan ko yung sinong ano nito. Basta, umaya ko na ipakita. Okay. Next, na ebidensya. Ang iglesia tinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo na nakarating sa Antioquia, kung saan siya pinangalan ng Katoliko, ay nakarating din sa Pilipinas noong 1521. Ayon naman sa Discourses on the Apostles' Creed, yan o. Ito yung itong view na ito ay nakuha ko to sa view ng dating daan. Ang sabi ganito, in 1870 at the Vatican Council, the name, yung name ha, hindi yung mismong church. The name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. So ibig sabihin, yung name na Roman Catholic Church, hindi yon ang ating official name because it was rejected. Pero kilala tayo as Roman Catholic Church. No?
kilala tayo as Roman Catholic Church. Halimbawa, Seventh-day Adventist. Ang sa Pilipinas, mostly sila tinatawag na Sabadista. Pero they don't claim that they are Sabadista. They were Adventista. Yan ang claim namin nung nasa SDA pa ako. Was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously, decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church. So, yung binigyan ng pangalan ng Holy Catholic Apostolic Roman Church, yon ang Iglesia ni Cristo. Ang iglesyang tinayo ni Cristo, binigyan ng official name noong 1870. It doesn't mean na sa 1870 siya nagsimula. Ang kanyang official name doon nagsimula. Pero ang binigyan ng official name, hindi doon nagsimula. O, next. Kaya tunay na iglesyang Romano-Katoliko, yon ay dahil ang Romano-Katoliko ang siyang iglesia na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Ganyan lamang po, kadali lang po yung yung papakita ko para wag na masyadong daming salita. Basta yon, bakit tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana o ang Roman Catholic Church o ang Catholic Church, isang iglesia lang yan eh. Bakit tunay na iglesia yan? Dahil si Kristo ang founder nito. Ngayon, dahil tututulan ito ng aking katunggali na si Blessy Balansag, magigiba lang ang aking paksa kapag may naipakita siya galing sa isang standard reference na ang founder ng Catholic Church o ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana o ng Romano-Katoliko simbahan. Basta ang may pakita siya na yung ang founder nito ay iba. Proven by second evidence, third evidence, second evidence and third evidence na yun nga ang founder, doon na magigiba ang aking paksa. Isa lang ang magpapatunay sa iglesia. Yung aral, kopyahan na lang yun. Pwede ako magtayo ng iglesia ko, kopyahin ko lahat ng aral na nasa Biblia, tapos claim akong tunay ako, hindi magiging tunay ako. Bakit? Alam ko, ako ang nagtayo. Nangopya lang ako ng aral. Nagbasa lang ako ng Biblia, kinopya ko lang yung aral, tapos yun na ba magpapatunay sa akin? Hindi. Para bang DVD, kahit na kopyahin ko pa yung buong quality niya, nananatili akong pirated. So, hindi magiging tunay na iglesia ang nangopya lang. Para maging tunay na iglesia ka, dapat ang founder ng iglesia kinaaniban mo ay si Jesus Christ, wala nang iba. Okay, so hanggang doon na lamang. Wave ko na lang yung natitirang oras kung 5 minutes. Yun na. Brother Roland? Okay, so maraming salamat Brother Jando, napaka-generous mo naman sa oras. may mahaba-habang usapan pa sana tong 5 minutes, no? So dahil kagustuhan mo 'yan, ikaw ang masusunod. So shout out muna tayo sa ating mga kasama dito sa punto por punto. Yung mga Catholic Faith Defender from the Samal chapter. Sila Brother Lito Anto, Lamar Carion, Jimar Celestino, Brother Archie Moncada, at saka si Ma'am Mrs. Moncada, at saka yung mga Divine Mercy na nag-join sa Catholic Faith Defender natin dito sa Samal Chapter. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng mga PSL or Pangulo sa Liturhiya at mga PSK na nag-join din sa organization. So nanonood sila ngayon, Brother Jando. Brother Richard, baka meron tayong i-shout out dyan bago natin ibigay yung 10 minutes kang Brother Blessy. Brother Jando, inom ka muna ng tubig, Brother Jando, kasi kitain ka maya-maya. Bro Richard, shout out muna, Bro Richard. Brother Roland, maraming salamat. Shout out sa mahigit 400, to be exact, 441 na nanonood sa pag-aralan natin. So sa Facebook, sa YouTube, di pa natin alam. Basta lahat po kayo nanonood dyan, di ko na kayo maisa-isa, maubos ang ating oras. So thank you, Brother Roland, sa pagbibigay ng pagkakataon. May shout out lahat ng ating mga tagapanood. Di na natin patatagalin, excited na sila sa susunod na bahagi, cross-examination. Okay, take it away.
cross-examination time na tayo for 10 minutes. Yung 10 minutes natin timer dyan, ako ang magta-time sa 1 minute na running time nila, Brother Richard. So, Brother Bressy, ready ka nang magtanong? Sanay lang po. Yung time, ayusin lang namin yung time muna, sanay lang. Okay, dahil ayusin mo na yung time, shout out, ano muna natin yung yung mga kaibigan natin dito sa lahat ng mamaya na lang ako papasok sa punto por punto sa YouTube channel, ha. Dito muna tayo sa ating Facebook account, no? Shout out pala kang Sister Mary Jane Tumang. Go Brother Jando. Leo Cortez, walang good evening. Dex Adamo at saka kang San Gabriel. Bible alone si kapatid. Magandang gabi na padaan yun kugling. Natagaan yun kugling. Salamat admin Dex Adamo. Okay, so magsabi lang kayo pag ready na yung natin dyan, ha? Timer natin dyan. Freddy Mendoza, Kabardo, magandang gabi po, Bro Roland, Bro Kamaturan, watching from Manila. Okay na. Okay, so andyan na yung natin. Brother Christian Yuan Sumalinog, magandang gabi. Shout out sa iyo dahil handa ng ating timer. Okay, Brother Bressy, handa ka na rin? Okay po. Okay, dahil handa ng lahat. Brother Bressy, maaari ka nang magtanong. Go ahead. Okay. Magandang gabi, Brother Jando. So, ginamit mo kasi yung Britannica kanina. And gusto ko ipakita sa presentation yung Britannica. Check na lang, pakikita dyan. Mababasa dito yung word na Catholic Church. At ito ay small letter nagsisimula. Ang tanong ko sa'yo, sa pagkakagamit dito ng Britannica na Catholic Church, ito ba ay noun o adjective? Adjective, bro. Okay. Adjective so, ibig sabihin, pag sinabing... okay, moderator's time. Okay, time off muna. Yung sagot ni Brother Jando is adjective kasi categorical. Meron pa tayong 1 minute. Pero kapag tapos na tayong magsagot, sabihin lang natin na yun lang ang sagot ko para next question para maiwasan natin yung sapawan, ha? Okay, so Brother Jando, ang sagot ko ay adjective. Tama? Adjective siya, bro. Nang ibig sabihin is universal. Kaya ibinigay 1 minute, go ahead. 1 minute, go ahead. Kaya adjective siya kasi ang kahulugan niya universal. Ipinangalan sa kanya yung kanyang kaya nga as descriptive, 'di ba? Yung sa 1870 as descriptive, ginawang name niya yung tumutukoy sa kanya, adjective yun. Brother Bressy. Next question. Okay, next question. So for clarification, adjective, no? So ang next question ko sa kanya, di ba kapag sinabi nating adjective, pwede siyang ikapit sa lahat kung yung organization ay universal yung kanyang presence? No, hindi ako sumasang-ayon dyan kasi ang nag-imbento ng pangalang Katoliko si Bishop Ignatius. At si Bishop Ignatius ay may paliwanag kung bakit niya tinawag na Katoliko ang iglesia. Next question. Okay, sige, puntahan kita dun sa sinabi ni Bishop Ignatius. Di ba lumabas yun nung 107 AD? Bakit dito sa pakita ko lang, bakit dito sa official website nyo, ikinapit yung yung Catholic Church noong 325 AD pa. So the name became attached to her for good. So anong tawag sa church before 325 AD? Ay, pwede ba pakita to? Yes, may oras ka pa, bro. Sige, bro. Sige, pakita ko lang po. Hindi pala na-plus. Ayan, opo, ito. Bakit dito? Sabi dito, so the name became attached her for good, yung Catholic Church nung 325 AD pa. Bakit hindi ito inattach sa church ninyo during 107 nung nilabas ito ni Ignatius? Okay, time. Brother Jando, 1 minute. Okay, inattach niya yan, bro. Actually, ito yung ating unang ebidensya ko. Ayan, Una, ayan, it was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Doon sa kanyang sulat sa Church of Smyrna chapter 8 verse 2. Ito nangyari sa
sa AD 107. Sabi niya, where the bishop appears, there let the people be. As wherever is Jesus Christ, there is the Catholic Church. Yan ay isang he invented the name to stress the unity of the universal church, no? The name denotes the church throughout the world in union with the see or Diocese of Rome. Yun ang reason kaya niya binigyan ng pangalang Catholic. Dapat in union with the Diocese of Rome. Nung saan nagki-claim na Catholic sila pero hindi naman silang united with the Diocese of Rome, peke yun. Next question. Okay, Mr. Moderator, I object kasi ang tanong ko sa kanya... Time pause, objection, time pause. Okay. Ang tanong ko po kasi sa kanya, kung lumabas yung Catholic at applied ito noong 107 AD, bakit according dito sa inyong EWTN.com, official website ng Catholic, bakit ito ay became attached to her for good ng 325 AD pa? Hindi 107 AD. Hindi ako sumasang-ayon dun sa pag-quote model. Hindi ko naman alam yung aklat mo na yan, kung saan mo naman pinulot yan. Ang pagkakaalam ko, ito. Letter... Okay, Moderator's time. Brother Jando, hindi po libro. Website, yung tinutumbok ni Brother Bressy. Yung EWTN. Tama ba ako, Brother Bressy? Apo. Okay. Brother Jando? Okay, yun na nga. Hindi mo na ako mag-a-affirm sa aklat na hindi ko nababasa yung buong konteksto. Ang pagkakaalam ko lang, itong sulat mismo ni Bishop Ignatius sa letter to Smyrnians. Sabi niya, see that you all follow the bishop even as Jesus Christ does the Father. And the presbytery as you would the apostles and reverence the deacons. Sa unahan nito, ito yung naka-underline portion, no? Where the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Even as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. At yan, invented na yan to denote that the church united with the Diocese of Rome kasi nakiklaim na Catholic Church sila. Pero di naman united sa Diocese of Rome, hindi karapat-dapat sa kanila na tawaging Catholic Church. Next question. So, okay. Mr. Moderator. Time pause. Okay. So, Mr. Moderator, maliwanag, kasi kanina napagkasunduan natin, pag hindi niya kayang sagutin, i-announce na hindi masagot ang tanong. Okay, moderator's time. Brother Bressy, tandaan natin yung question mo is asking for an opinion. Hindi yun categorical. So gawin mong categorical, brother, kasi nagsagot naman siya. Tapos yung sagot niya is opinionated kasi yung hinahanap mo bakit, no? So yun ang sagot niya, brother. So para sa akin naman, brother, sumasagot naman siya at saka nandun naman yung sagot niya sa tanong mo para sa akin. Ewan ko lang kay Brother Richard. Brother Richard? Yun din naman ang ayon sa rules, lang tayo, magiging objective. Opinion ang tinatanong ng kapatid na Bressy. Kaya, in line na rin ako doon sa sagot ni Brother Jando. Whether I like it or not, at least sumusunod sa rules. Okay, Brother Richard, anong oras dyan? Ilang time remaining? 5 minutes and 20 seconds. 20 seconds. 5 and 20. Okay, 5 minutes and 20 seconds. Brother Richard, pag last 2 minutes na lang, paki-inform para magbigay tayo ng dalawang question to complete the pag last 2 minutes. Okay. Okay, so next question na tayo, Brother Bressy. 5 minutes and 20 seconds. Time question, go ahead. Okay. Binanggit mo kanina yung ministry magazine namin, no? Ipo-post ko lang. Ayan, ipo-post ko dito. Teka lang po, di ko alam kung lumabas na. Ayun. Okay. So, doon sa number 3, sabi dito, just as soon as the church joined herself, sabi dito, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Ang first clarification ko is, ito bang paglilinaw, Roman Catholic Imperial State Church, kayo ba yun? Ayos ako. Yes, bro. Wala namang ibang tinutukoy doon, bro, na Roman Catholic Church, bro. Kasi yun na talaga, kung babasahin mo yung buo niyan, nung naisa na daw siya sa pinersecute daw niya yung mga pagan na ayaw sumunod sa kanya. At based naman sa katuruan ninyo, Katoliko ang gumawa niyan. Okay. Next question. Okay. Sige. So kung sinasabi mo na yan ay Roman Catholic Church, ang sabi dito, she persecuted the pagans
in exchange for persuasion. Ibig sabihin, nag-persecute siya. Bakit dun sa number 2, the Asian Catholic Church was persecuted by the pagan. May pinersecute by the pagan and may nag-persecute naman sa pagan. So, bakit kaya magkaiba to? Hindi magkaiba yan, bro. Actually, ito, hawak ko ito, The Ministry Magazine, ito, hawak ko ngayon ito. Ang sabi to sa number 2, yung ancient Catholic was persecuted by the pagan government but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading. Yun na. Just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagans. Kaya ang nagsabi niya, nag-persecute sa pagans, though hindi yun naman ang totoong nangyari sa history, pero yun ang sinasabi ninyo, referring to the Roman Catholic Church. Next question. Okay, so ibig sabihin, kanina, accepted mo na yung Roman Catholic Church nag-persecute sa pagan. Pagdating sa number 2, hindi mo accepted na yung Catholic yung pinersecute ng pagan. Ito sagot ko. Based sa paliwanag ninyo na ang Catholic Church daw ang nag-persecute sa pagan. But historically error yan. Dahil wala naman pinipersecute na pagan ang Catholic Church. Saka, sumasagot pa ako, bro. Wala nag-i-interrupt. Continue bro. Sige, yun. Yun ang paliwanag nyo na ginawa ng Roman Catholic Church. At ang tinutukoy ng sentido ng naturang babasahin ninyo na naging siyang Roman Catholic State Imperial Church ay ang Roman Catholic Church. Next question. Time pause. Balik-balik ang boses, bro. Meron tayong feedback. Okay. Pakimute na lang. Okay, so thank you. Brother Jando, mag-continue ka pa ng pagsagot? Para next question. Yes, bro. Yun na nga sinasabi ng Naturang Magazine na yung ancient Catholic persecuted by the pagan government. Tapos, just as soon as this church joined herself to the state, she persecuted the pagan in exchange for persuasion in her religious work. And she became, yun na nga sinasabi ng Naturang Magazine. Time. Next Brother question. Roland, sa tingin ko 2 minutes na lang tayo. Halos 2 minutes. So, Brother Blessy, last 2 questions. Okay. Complete your 10 minutes. So kung accepted mo na yung Roman Catholic yung tinutukoy dyan, na kayo, ba't hindi mo inaccept yung kanyang ginagawa o ginawa na nag-persecute sa pagans? Yes. Hindi ko ina-accept, bro, kasi alam ko naman na ang turo ninyo na ang Catholic daw ang nag-persecute sa pagan. Hindi naman totoo. But hindi mo maiiwasan na ang tinutukoy dito na Roman Catholic State Imperial Church ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Next question. Last questions, Brother Blessy, go ahead. Okay, ang next question ko sa iyo, yung number 1 nun. Ang sabi dito, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Ibig sabihin hanggang dun lang. At yung tinutukoy doon na hanggang dun lang, dun naman sumulpot yung Roman Catholic Imperial State Church. Anong comment mo doon? Dahil yan ang ipinaliliwanag ninyo na nag-iba daw. Nung dumating daw sa 321 AD, sa Edict of Milan daw, naging Roman Catholic. Hindi naman totoo yun. Dahil yung Catholic noon, hanggang ngayon, nananatili yun. Yan lang ang pagliligaw na ginagawa ng mga SDA para ang Katoliko madenggoy at makonvert sa kanilang relihiyon. Next question. Last question, that is last question. Last question Maraming salamat, Brother Jando, sa iyong mainit na mga kasagutan. At maraming salamat din sa iyo, Brother Blessy, sa iyong mga mainit na mga katanungan na tinatapon kay Brother Jando. So inom muna kayo ng hindi malamig na tubig, baka maubusan kayo ng boses. Brother Richard, paano muna dyan sa mga komento dyan sa programa ninyo, yung mga Christian comment lang ha, wag lang yung mga below the belt. Wala. Ako, Brother Roland, hindi na ako magko-comment kasi to be objective. Halos nanonood yata dito sa amin mukhang mga kapatiran. Okay. Kaya, alam mo na yung mga comment yan. Kaya to be objective, shout out na lang sa to be exact 535 na nanonood ngayon sa Facebook. Hindi ko alam sa YouTube ng pag-aralan natin kung ilan yan. Basta
sa inyo pong lahat. Yan mo, ito 5:40 na. Shoutout sa inyong lahat. At okay lang yung tumawa pero sana iwasan yung mga below the belt na na comment. Ayan. Sige.